Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Malacanang umaasang mareresolba ang MILF decommissioning delay. 6,000 pesos na dagdag na sahod sa mga private school teachers aprobado ng DepEd. Halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino kinukonsiderang sila ay mahirap ayon sa SWS survey. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinabi ng Malacanang na kinakailangan ng gobyerno na makipagpulong ng mabuti sa Moro Islamic Liberation Front o MILF matapos nilang suspindihin ang final phase ng decommissioning ng mga combatants at kanilang mga armas. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kinakailangan lang ng mas malalim na pag-uusap para mas maging maganda ang kahihinatnan nito para sa kanilang mga miyembro. Saad pa nito na talagang naglalaan ang pamahalaan ng pondo para sa mga nagnanais na bumalik sa gobyerno at magkaroon ng normal na buhay. Sa katunayan, anya mayroong nakalaan na 100,000 pesos cash assistance sa bawat MILF combatant at may inilaan pang 400 billion pesos na halaga para sa socio-economic programs na makatutulong din sa kanila. Matatandaang naglabas ng resolution ng MILF Central Committee na suspendihin ang decommissioning ng natitirang 14,000 combatants at higit 2,400 na mga armas nito dahil sa umano'y kabiguan ng gobyerno na tuparin ang mga mahahalagang probisyon sa 2014 Peace Agreement. Ipagpapatuloy lang aniya nila ito kung sakaling magpapakita ng substantial compliance ang gobyerno para sa normalization commitments nito. Aprobado na ng Department of Education o DepEd ang 6,000 dagdag na taunang sweldo ng mga private school teachers sa ilalim ng Government's Education Assistance Program. Simula school year 2025 to 2026, makatatanggap na ang mga private school teachers ng 24,000 pesos kada taon sa ilalim ng Teacher's Salary Subsidy ng Government Assistance to Students and Teachers in Private Education na mas mataas sa kasalukuyang sahod na 18,000 pesos. Mismong inanunsyo ito ni DepEd Secretary Sonny Angara sa ceremonial signing event noong Huwebes. Anya, malaking hakbang ito sa kabila ng malaking pagkakaiba sa sahod ng mga guro sa pampublikong mga paaralan kumpara sa mga private schools. Para ma-qualify sa nasabing salary increase, nararapat ng isang private school teacher ay lisensyado at full-time employee at mayroong education services contracting classes ng hindi bababa sa 3 oras kada linggo. Halos kalahati o 49% ng mga pamilyang Pilipino ang kinukonsiderang sila ay mahirap noong buwan ng Hunyo ayon sa bagong survey na inilabas ng Social Weather Stations o SWS. Sa kanilang datos, lumalabas na nirerepresenta nito ang 13.7 million Filipino families na mas mababa kumpara sa 14.1 million na naitala noong Abril. Sa mga pamilyang sumagot na sila'y mahirap, 34.8 sa mga ito ang nagsabing hindi pa nila nararanasang hindi maging mahirap, 6.4% ang nagsasabing hindi sila mahirap sa mga nakalipas na taon at 7.8% sa mga ito ay bago lang na nakaranas ng hirap. Samantala, 41% naman sa mga pamilyang ito ay food poor, 10% ay food borderline at 49% ay hindi food poor. Ayon sa SWS, ang bahagyang pagbaba ng self-rated poverty noong Hunyo kumpara noong buwan ng Abril ay dahil na rin sa pagbaba ng mga pamilyang kinukonsiderang sila ay mahirap sa mga lugar sa Visayas at Balance Luzon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.